posibleng magpatuloy ang maulang panahon ngayong araw. Kaugnay niyan, makakausap po natin si Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Magandang umaga po, Sir Obet. Sir Obet? Magandang umaga po. Gayon din po sa lahat ng mga taga-subaybay po natin. Tatlong weather system nga po ang nakaka-apekto sa ating bansa. Kaya malaki yung tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may silangang bahagi ng ating kapuluan. Dulot ng shear line, ito yung banggaan ng mainit at malamig na hangin. Inaasahan natin ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa Cagayan Valley or particular na sa mainland Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at gayon din sa mga lalawigan sa Bicol Region, yung Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. May mga pag-ulan ding maranasan sa Rizal, Laguna, Marinduque at Oriental Mindoro, dulot nga po yan ng shear line, habang ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang magdadala naman ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabisayan, lalong-lalo na yung Eastern Visayas. Magiging maulan din po sa Zamboanga Peninsula, iba pang bahagi ng Mimaropa, kasama rin ang nalalabing bahagi ng Bicol Region, ilang bahagi ng Mindanao kasama ng Caraga, Davao Oriental, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Iba pang bahagi ng Northern Luzon, lalo na po itong nalalabing bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera sa mga kababayan natin dyan sa papuntan ng Baguio or nasa Baguio ngayon, ay asahan ng posibilidad naman na mahihinang pag-ulan dulot ng hanging amihan o northeast monsoon. Dito sa Kamaynilaan, nakararanas tayo ng mga pag-ulan na maaari pong magpatuloy, although hindi natin expecto na tuloy-tuloy na maghapon dahil po yan sa pag-iral pa rin ng shear line. Sa iba pang bahagi ng Luzon ay may posibilidad ng isolated light rains habang may mga pagkilat pagkulog naman sa nalabing bahagi ng Mindanao. At dahil nga sa amihan, meron po tayong nakataas sa gale warning. Magiging maalon yung karagatan natin sa may hilagang Luzon kasama yung silangang bahagi ng Northern and Central Luzon kasama yung Polillo Islands. So delikado pa rin maglayag yung mga sakyang pandagat at malilit na mga bangka sa mga nabanggit na lugar dahil magiging maalon po yung karagatan dulot pa rin ng hanging amihan. At sa ngayon, wala po tayong minomonitor na low pressure area. Medyo maliit yung chance na magkaroon pa tayo ng bagyo for 2024. So, 2025 na po yung ating magiging susunod na bagyo base sa pinakahuling datos natin sa kasalukuyan. Sir Obet, maraming salamat po. Ang tanong lang po ng mga kapatid natin, magtutuloy-tuloy po ba ang maulang panahon na ito hanggang New Year? Posible pa rin po tayong makaranas ng medyo at least may hinang pag-ulan. Hindi naman din na-expect na magkakaroon ng mga heavy rains lalo na dito sa Kamaynilaan. Pero sa mga kababayan natin sa eastern section ng bansa natin, yan po, posible po yung mga moderate to heavy rains. Maraming salamat po to our Pag-asa Weather Specialist for today, Sir Obet Badrina. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.